Balikan. Mahigit isang taon matapos isangkot sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo, naaresto po sa Timor-Leste si dating Congressman Arnolfo Teves Jr. Inaabangan ngayon ang kanyang pag-uwi sa bansa para harapin ang mga kasong isinampa laban sa kanya. Balita hatid ni Salima Refran. Naglalaro pa ng golf sa Dili, Timor-Leste si dating Negros Oriental Representative Arnolfo Arnie Teves Jr. nang maaresto alas 4 kahapon ng Interpol, National Central Bureau ng Dili at East Timorese Police sa bisa ng Interpol Red Notice. Kinumpirma ito ng Department of Justice. Alam naman ho natin kung ano yung general location ni former Congressman Teves at ito po yung isa sa mga lugar na nagkaroon ng sighting. Matagal na ho natin itong hinihintay, but we are proud to say that we went through the right processes. Wanted si Teves dito sa Pilipinas para sa mga kasong murder, frustrated murder at attempted murder bilang tinuturong mastermind sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo at siyam na iba pa sa Pamplona, Negros Oriental noong March 4, 2023. May 3 pang murder cases ding hinaharap si Teves para sa mga pagpatay sa Negros Oriental noong 2019. Designated terrorist din si Teves ng Anti-Terrorism Council. May team na ang Pilipinas sa Dili at agad na ipoproseso ang pagpapabalik kay Teves sa bansa. Dahil po wala tayong extradition treaty with Timor-Leste, we will have to go through other channels by which to have him brought back here to the Philippines. That may be in the form of repatriation or deportation, whichever the case may be. Sa post sa social media, sinabi ng biyuda ni Governor Degamo na si Pamplona Mayor Janice Degamo na hindi raw sasapat ang mga salita para ihayag ang nararamdaman niya na sa wakas ay makita ang taong pumatay umano sa kanyang asawa at naghasik ng takot sa kanilang probinsya na napapalibutan na ng mga pulis. Wala pang sagot sa aming mga mensahe ang abogado ni Teves nang hinga ng reaksyon sa pagkakaaresto ng dating congressman. Salima Refra, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Naka-full alert na po ang pamunuan ng North Luzon Expressway Corporation para sa inaasahang dagsaan ng mga biyahero sa Holy Week. Posible raw tumaas ng 10% ang bigat sa daloy ng trapiko hanggang April 1, Easter Monday. Kaya inabisuhan ng mga motorista na kung maaari, umiiwas sa peak hours para hindi maipit sa traffic. Para sa mas maayos na biyahe, magdaragdag naman ng mga enforcer, traffic signage at magsasagawa ng decongestion project sa mga kalsada. Meron ding response teams para tugunan ang pangangailangan ng mga biyahero. May mga kababayan po tayong maagang umuwi sa mga probinsya para doon mag-Semana Santa. At mula naman sa Batangas Port, may ulat on the spot si Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Paul? Yes, Connie, nagsimula nang dumating dito sa Batangas Port yung mga pasaherong pauwi sa kani-kanilang mga probinsya para sa Semana Santa. Normal pa naman ang sitwasyon dito sa Batangas Port. May pila man sa ticketing section, mabilis din itong nawawala o natatapos hanggang pagpasok sa departure area. Maraming bakanteng upuan. Binuksan na rin kasi ang extension nito na bahagi ng Phase 2 project sa Passenger Terminal Building. Kaya itong mag-accommodate ng 8,000 pasahero mula sa dating 2,500. Bago pa makapasok, masusi ang inspeksyon sa mga bagahe. Hindi nakakalusot ang mga flammable material, mga patalim at meat at chicken products bilang pag-iingat sa ASF at bird flu. Pinaalalahanan ng PPA ang mga may-ari ng food stalls na tiyakin ang kalidad at kalinisan ng pagkaing ibinebenta sa mga customer. Ayon sa PPA, sa Martes Santo, inaasahang bubuhos ang maraming pasahero sa Batangas Pier na itinuturing na isa sa pinakaabalang pantalan tuwing peak season gaya na lamang ng Semana Santa. Tumitriple raw ang bilang ng outbound passengers sa Batangas Port sa mga ganitong panahon. Sa Taya, 20,000 ang bilang na papasok na pasahero rito kada araw. Sa ngayon ay hindi pa fully book at walang kanselasyon ng biyahe.
Kung ang sabi ng PPA, pwedeng magdala ng mga alagang hayop dito sa Pantalan. Yun nga lang, dapat yakin ng mga biyahero na dapat itong merong veterinary at health certificate at dapat ding may permit mula sa Bureau of Animal Industry. Connie. Maraming salamat, Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ni-raid ang isang resto bar sa Silang Cavite na ginagawa umunong front ng prostitusyon. Dinampot ang mga tauhan doon at sinasagip ang 18 babae. Balitang hatid ni Bam Alegre, exclusive. Sinalakay ng pulisya ng Silang Cavite ang resto bar na ito sa Barangay Vicente 2. Base sa kanilang intelligence gathering, front lang ang establishmentong ito ng umano'y prostitusyon. Inisa-isa ng mga operatiba ang mga kwarto sa resto bar. 23 individual ang kanilang dinampot, kabilang ang mga waiter, floor manager at 18 babae. Prior po dun sa incident po na nangyari ngayong gabi ay nakareceive po ng information ang HEPI namin regarding sa illegal activities po na nagaganap sa isang specific resto bar po. Dito po sa San Vicente daw Silang Cavite. Doon nga po ay na-discover po nila na nagkakaroon po dito ng involvement ng babae na tungkol sa mga prostitution po. Kaya po sila ay nagkasap po ang personnel po ng Silang MPS ng operation po. Dinala silang lahat sa presinto para maproseso. Tumanggi magbigay ng pahayag ang mga nirescue'ng babae. Iisa-isahin ng Women and Children Protection Desk ng Silang Cavite ang mga babae para alamin ang kanilang profile. Ang mga lalaki naman, lalo na ang floor manager na nagsisilbing bugaw umano, maharap sa mga reklamong human trafficking. Hindi sila nagbigay ng pahayag. Bago ang isinagawang raid, dati na palang ipinasara ang resto bar at tinanggalan ng lisensya. Ang patuloy na pag-operate nito na monitor daw ng barangay. Ang paalam po kasi nila, ano lang sila resto, ano lang yung kainan. Tapos na-discover ganyan pala. May mga ano sila, inside job. Dapat maproteksyonan ng mga kabataan at mga kababaihan sa trafficking. Ayon po naman sir sa pagtatanong po namin, karamihan nga rin po talaga sa kanila ay base po sa pangangailangan nila. Kaya po talaga po ito ay kusang loob din po nilang ginagawa. Ang maibibigay ko na lang pong babala sir siguro po maging vigilant tayo sa mga taong nakakaharap natin na saan naakala natin ay makakatulong po pala sa atin, pero in the end sila rin po pala yung magpapahamak sa atin at maglalagay sa mga ganitong sitwasyon. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Abiso po mga kapuso, sa susunod na buwan, mababawasan ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila mula po sa Angat Dam. Kasunod pa rin po yan ng inaasahang pagpapatuloy ng epekto ng El Nino. 90% ng supply ng tubig ng Metro Manila ay galing po sa Angat Dam. Ayon sa National Water Resources Board, magiging 48 cubic meters per second ang alokasyon simula April 16 hanggang April 30. Mula po yan sa 50 cubic meters. Posible raw na mas bumaba pa yan kung patuloy na hindi uulan sa Angat Watershed. Sabi naman ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS, hindi mawawala ng tubig ang mga umaasa sa kanilang supply. Mababawasan lang yan ng lakas at ng pressure. Nagdagdag na raw sila ng ibang water sources. Kung ang Angat ay bumaba, tumaas naman ang tubig sa ilang dam dito sa Luzon. Base sa latest monitoring ng Pag-asa, tumaas ang tubig sa Ipo, Binga, Magat at Calaray reservoirs. Bukod sa Angat, bumaba rin ang water level ngayon sa Lamesa, Ambuklao, San Roque at Pantabangan reservoirs. Sabi ng Pag-asa, magiging maayos muli ang lagay ng panahon sa malaking bahagi ng bansa. Ilang panig ng Northern, Central at Southern Luzon ang makararanas ng light to moderate rains base po sa rainfall forecast ng Metra Weather. Uulanin din ang ilang lugar sa Visayas at Mindanao. Posible ang heavy rains na maaaring magdulot ng baha o landslide. Bukas, mas dadami ang mga lugar sa Luzon na makararanas ng light to moderate rains. Sa Palm Sunday naman, higit na malaking bahagi ng Visayas at Mindanao ang posibleng ulanin. Dito po sa Metro Manila, mananatiling maalinsangan pero may tsansa pa rin ng mga biglaan at panandaliang ulan o thunderstorm. Ngayong Biyernes, posibleng umabot sa 46 degrees Celsius ang heat index sa Bacnotan, La Union, 41 degrees Celsius sa Zamboanga City, 40 degrees Celsius sa Pili, Camarines Sur at sa General Santos City.
Dito naman sa Metro Manila, partikular sa Pasay, posibleng umabot sa 34 degrees Celsius ang heat index ngayon pong araw. Ingat po tayo mga kapuso, maging handa sa matinding init ng panahon. Sa kuha ng isang dashcam sa East Avenue sa Quezon City, tila nakasilip ang isang rider sa bintana ng katabi niyang delivery van. Maya-maya pa, may itinusok siya sa harapang gulong nito. Kita ang mabilis na pag-impis ng gulong. Ayon sa pulisya, naggitgitan ng van at rider bago ang insidente. Natukoy ng Land Transportation Office ang may-ari ng motorsiklo at inisyuhan ng show cause order. Pinagpapaliwanag siya sa tanggapan ng LTO Central Office sa Quezon City sa Lunes, March 25. Sunog na naman po, halos 2,000 residente sa isang housing facility sa Tondo, Maynila ang nasunugan ngayong umaga. 2 fire volunteer naman ang sugatan. Balitang hatid ni James Agustin. Mula sa malayo, kita kung gaano kalaking apoy ang lumalamon sa mga bahay sa Aroma Temporary Housing Barangay 105 Tondo, Maynila, pasado alas 10 kagabi. Mabilis kumalat ang apoy, kaya iniakyat ng Bureau of Fire Protection ang ikalimang alarma. Nasa 74 na fire truck nila at ng volunteers ang rumisponde. Ang ilang bumbero pumesto na sa bubong para malapit ang makapagbuga ng tubig. Pagpasok sa residential area, sumalubong ang nagangalit na apoy. Gumapang ito mula sa Building 29 na 30 hanggang sa mga katabi pa nitong gusali. Kabilang itong Building 31 na 32 dito sa Aroma Temporary Housing sa naapektuhan ng sunog dito sa Tondo, Maynila. At kitang-kita yung lawak ng pinsala at sa laki nga ng apoy ay bumagsak na yung bubong nito magkatabing gusali. Nagkukumahog ang mga residente sa paglilikas ng kanilang mga gamit patungong Mel Lopez Boulevard. Pero si Aling Meli, walang naisalbang gamit sa sobrang bilis daw ng pangyayari. Mahirap nga pero tinitiis ko. Pero salamat Lord na naligtas ako. Lumalis pa yung naliligtas sana yung aso namin kung hindi ako iniwanan ng amo niyang lalaki. Wala ring naisalbang gamit si Nohelia. Laking pasasalamat niya na ligtas niyang mahanap ang alagang aso na si Chan Chan. Binalikan po namin ng kapatid ko po. Saan niyo siya nakita? Doon po sa mga sa bato po, nakatago. Si Ani naman tumalon mula sa bintana ng kanilang bahay para makaligtas. Paglingon namin, lakas talaga ng apoy. Ito, sigaw na to ng sigaw sa akin. Sabi niya, Ani, tumalon ka na. Mabuti lang, may sumalo na 5 lalaki. Kaya pasalamat talaga ako dun sa taong sumalo sa akin. Kasi kung wala, hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin kasi bagong opera ako eh. Sa kasagsagan ng sunog, nabasag ang windshield ng fire truck ng Basam Fire Rescue Volunteer. Yan ay matapos itong pukpukin ng bato ng isang residente. Ang nangyari, may humihinging tulong. Tatay, yung anak niya na naiwan sa loob. So, ginagawa namin ng paraan para maligtas yung tao at magpatay agad yung sunog. Akala niya hindi kami gumagawa ng paraan. Sa inis niya, pinukpok niya ng bato. Bago mag-alauna na madaling araw na idineklara ang fire under control. Ayon sa BFP, umabot sa 200 bahay sa 4 na temporary housing building ang nasunog. Naapektuhan ng 600 pamilya, katumbas ng 1,800 na individual. Inalam pa raw ng BFP ang sanhi ng apoy na nagsimula sa Building 29. Lugar natin masikip. Ang makakapasok lang is yung mga pumper natin. Kaso ang problema, mga tao din naglalabasan, di rin makapasok lahat. Mahirap yung water, mahina, kaya medyo natagalan. Kaya tinaas din yung alarma para madagdagan din yung source ng water natin. 2 fire volunteer ang bahagyang nasugatan. Sa pagtataya ng BFP, umabot sa 6.5 million pesos ang inisyal na halaga ng pinsala sa ari-arian. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pagsasabihan pero hindi ho daw paparusahan. Yan ang pahayag ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte kaugnay po sa gurong nag-viral habang naninermon online. Sinabi na yan habang nasa Phnom Penh, Cambodia para sa Southeast Asian Ministers of Education Organization kung saan nagsisilbi po siyang Council President. Pinagsabihan na raw ng nakakasakop na regional office ang public school teacher. Paliwanag daw ng guro, hindi niya daw alam na online pala siya noon. Ayon sa Vice Presidente, pwedeng isailalim sa psychosocial intervention ng mga guro ang mga estudyanteng nagka-anxiety dahil sa insidente.
sinabihan ko ang regional office natin na there will be no penalties for the teacher. Dahil sabi ko nga, tao lang tayo lahat tayo inaabutan ng galit. Pinasabihan ko yung teacher. Tumigil muna siya kapag galit na siya. Pag hindi na siya galit, saka siya magklase. Mga kapuso, mahigit 400 kaso ng whooping cough o pertussis ang naitala sa bansa sa unang 10 linggo po ng 2024. Sa Quezon City po, nagdeklara na nga ng pertussis outbreak. Balitang hatid ni Mark Salazar. 27 kaso ng whooping cough o pertussis ang naitala sa Quezon City noong 2023. 3 ang nasawi. Sa unang 3 buwan ng 2024, patuloy ang pagtaas ng kaso ng whooping cough o pertussis sa Quezon City. Nagdeklara na ng outbreak nito ang lokal na pamahalaan. As of March 20 this year, we already recorded 23 cases of pertussis. What is more heartbreaking is this acute infectious disease has claimed the lives of 4 babies. Their age ranging from 23 days to 60 days. Kaya kailangan natin ideklara na meron po tayong pertussis outbreak sa Lungsod Quezon. Ang pertussis ay respiratory disease na dala ng bakterya. Mas nakamamatay ito sa mga bata, lalo na sa mga sanggol. So ang symptoms niya ay inuubo, usually mga bata, no, more than 2 weeks, no, ang kanyang ubo at parang may paghirap sa paghinga. So baby po ang mostly affected, no. Ibang bata pagtapos umubo, yung pag-ubo niya ay nagsusuka yung bata, no. Minsan isang ganung description po natin, no. May kaso na ng pertussis sa 5 distrito ng Quezon City. Pero sa barangay Payatas B, nakatuon ang epidemiology and surveillance ng City Health Department. Hindi sinasabing dito nagsimula ang impeksyon. Pero dito napaulat ang case number 1 ngayong taon. Magkambal po sila, no? So nagkaroon na rin po ng simptomas yung kakambal niya, no? So on March 8, the twin sister also tested positive for the pertussis. Naghahawa na yung kakambal. So unfortunately, ang isa po dito ay namatay. Nagkasintomas din ang 2 pang kapatid ni case number 1. Pinakwarantin ng LGU ang household na napuruhan ng pertussis. Pero nililinaw ng LGU na hindi mauuwi sa barangay-wide o street-wide lockdown ang outbreak. So ang pinakwarantin lang po natin ay yung within the household at merong longer contacts dun sa case natin. So yun po yung kinakwarantin natin. Nag-i-issue po tayo ng quarantine order o isolation order dun sa pamilya. Madaling gamutin ang pertussis kung naaagapan. Pero mabilis daw kumalat kung maraming hindi bakunado sa komunidad. Ayon sa QCLGU, sa bakuna sila may problema. Kailangan ng Quezon City ng mahigit 42,000 doses ng pentavalent vaccine para putulin ang pagkalat ng sakit. Pero sinabihan daw sila ng Department of Health na July pa darating ang supply, kaya naghahanap na sila ng ibang mabibili. Wala rin daw dapat ikapanik sa ngayon. Pinapaalala na lang muna ang pag-iingat na kagaya ng sa COVID. Dapat laging naghuhugas ng kamay, umubo at bumahing sa braso, mag-face mask at mag-self-quarantine kung may sintomas. Ayon sa Department of Health, mayroon nang nai-record na 453 na kaso ng whooping cough sa unang 10 linggo ng taon kumpara sa 23 kaso sa kaparehong panahon noong 2022. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Friday latest mga mare at pare! Get ready for an out-of-this-world adventure sa pagbabalik Primetime ni Kapuso Primetime Queen Marian Rivera. Alam mo kung anong kasalanan ng pamilya na sa pamilya ko, hindi ba? Pinatay niya yung tatay ko! Simula April 1, mapapanood na ang dobleng pagganap ni Marian sa GMA Prime Telefantasia na may guardian alien. Bilang isang alien at ang may bahay na si Catherine. Makakatambal niya rito for the first time si Gabby Concepcion. Sa media conference kahapon, pretty and pink si Yan. Present din syempre si Gabby at iba pang cast na sina Max Collins, Rafael Landicho, Marisa Delgado, Gabby Eigenman, Kiray Celes at marami pang iba.
Chika ni Marian sa inyong kumare, isa raw ang alien sa pinaka-challenging role na nasubukan niya. Sabi ko nga, Direk, mas mahirap pala na walang lines kesa sa nagsasalita. Kasi ang hirap talaga, hindi ka makareact na may nangyayari, kailangan hindi ka muna mag-react. Puro kamay, puro ulo. Parang puro gano'n nung una. Eto na ang mabibilis na balita. Kitang-kita sa CCTV footage na ito ang pagnanakaw ng ilang Korean national sa isang kasino. Isinilid sa paper bag ang pera at ipinasa sa kasabwat. Sinira rin ng mga suspect ang main CCTV camera sa kwarto ng kasino, kalaunan. May isa pang CCTV sa loob ng kwarto na hindi umano alam ng mga suspect. Ayon sa NBI-NCR, hindi bababa sa 6 milyong piso ang kanilang natangay. Pinaiimbestigahan na raw ng NBI ang 4 na Korean national na sangkot sa krimen na empleyado rin ng naturang kasino. Ang isa nahuli na. Nakita sa isa pang kasino sa Clark, Pampanga na posibleng sunod na target daw ng grupo. Sinusubukan pang kunan ng pahayag ang nahuling suspect. Patay sa pamamaril ang isang lalaki nagtatrabaho sa isang pawn shop sa Parañaque. Nakunan sa CCTV ang pagdating sa lugar ng mga suspect na sakay ng motorsiklo. Sa mga susunod na kuha, nakita rin ang kanilang pagtakas. Na-recover sa crime scene ang 3 basyo ng bala na sinusuri na ng mga otoridad. Paghihiganti ang tinitingnan ng pulisya bilang motibo sa krimen. Anila, dating asset sa mga law enforcement operation ang biktima. May person of interest na raw sila pero hindi muna sila nagbigay ng iba pang detalye. Epektibo na po sa Lunes, March 25, ang pinataas na special grocery discount para sa mga senior citizens at persons with disabilities. Yan ay matapos mapirmahan ng Department of Trade and Industry, Department of Agriculture at Department of Energy ang Joint Administrative Order kahapon. Mula sa kasalukuyang 65 pesos per week, itinaas na po yan sa 125 pesos o kabuang 500 pesos discount kada buwan. Bukod po sa mga grocery items na maituturing na basic necessities at prime commodities, kasama rin po sa may discount ang gulay, prutas at bigas maliban sa special rice. May 5% discount din po kada 5 buwan sa LPG. Para maiwasang maabuso naman ang benepisyong ito, hindi dapat bababa sa 4 na iba't ibang uri ng item ang bibilhin. Kailangang dala ang PWD o Senior Citizen ID at purchase booklet para ma-avail po ang special discount. Pinalawig na rin ang discount pati na sa pamimili online. Sasailalim sa review ang joint order kada 5 taon. Sinundan at niradyohan ng Chinese Navy ang Maritime Patrol Mission ng Pilipinas papunta sa Pag-asa Island. May ilang barko pa ng China ang namataan malapit sa lugar na pasok sa exclusive economic zone ng ating bansa. Balitang hatid ni JP Soriano. Kasama ang Philippine Coast Guard, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR, naglayag ang grupo noong Lunes papuntang Pag-asa Island para sa Maritime Patrol Mission at Marine Scientific Research. Bandang 10:45 ng umaga nung Martes, habang papalapit na ng Pag-asa Island, biglang sumulpot ang Navy ship ng China at parang aninong sumusunod sa direksyon ng mga sasakyan ng PCG. Ayon sa Philippine Coast Guard, niradyuhan ng BRP Cabra at BRP Sindangan ng China Navy ship pero hindi raw ito sumagot. Makalipas ang may 1 oras, bumuelta at nag-iba ito ng direksyon. Pasado 1:00 ng hapon nitong Martes, narating na ng PCG vessels ang Pag-asa Island. Mga kapuso, yung nakikita nyo sa likuran ko, ayan po ay ang Pag-asa Island. Yan po ay kabilang sa Kalayaan Island Group at bahagi po ng probinsya ng Palawan. So, sa tapat lang po niyan, makikita nyo po agad, makikita nyo na yung puluntong naman ng mga Chinese militia vessels. At matagal na ho silang nandyan. Nakikita lang ho, nakasteady, hindi gumagalaw. Ayon sa PCG, aabot sa 9 na Chinese militia vessels at isang China Coast Guard ang namataan malapit sa Pag-asa Island hanggang nitong Miyerkules. Hanggang pagdating namin sa Pag-asa Island, namataan pa rin sa di kalayuan ng Pag-asa Island ang mga Chinese militia vessel at maging ang China Coast Guard ship na ito.
inumpisahan na ng BIFAR kasama ang mga marine researchers mula sa University of the Philippines ang Joint Maritime Resource Assessment sa Pag-asa case. Misyon nilang alamin ang sitwasyon sa mga case, lalo pat nung nakaraang taon may mga nakitang patay na coral sa Sandy Cay 2 na ang duda ay hindi galing sa paligid ng Pag-asa Island. Bukod sa pagsasaliksik sa lagay ng biodiversity sa Pag-asa Island, isa sa mga nais ding malaman ng mga eksperto kung sadya ba ang pagtatambak ng mga patay at durog na corals. If it's true that those are really damp, it will almost be on the above water already. So actually, it's only part of the assessment. We will be able to look into that area where there will be possibly some damp corals that are not from that area. But for now, we don't know. Mahalaga raw ang posisyon ng Pag-asa Island at mga Sandy Cay sa paligid nito sa supply ng isda at pagkain sa buong Pilipinas. Kaya walang sinumang bansa raw ang pwedeng pumigil sa pagsasaliksik ng ating marine researchers sa paligid ng Pag-asa Island. Pag-asa belongs to the Philippines. No? So regardless whether they are there or they are not there, we still have the sovereignty rights to do this kind of scientific research that falls within the waters in Pag-asa Island. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Talakayin po natin naman ang pagkakaaresto kay dating Negros Oriental Representative Arnie Teves na itinuturong mastermind sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Ruel Degamo at siyam na iba pa noong pong March 4, 2023. Nakasalang sa balitang hali ang byuda ni Governor Degamo at Pamplona Mayor Janice Degamo. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Yes po, good morning po. And magandang umaga din po sa lahat ng nakikinig at nanonood sa inyo. Good morning po sa inyo, ma'am. Ano po yung reaksyon ninyo unang-una sa lahat dito po sa pagkakaaresto kay former Congressman Teves? It's an answered prayer po. Matagal-tagal kaming nagdasal at naghintay na talagang this day would come and praise God po at talagang nahuli na talaga siya. Talagang wala kaming mapaglagyan ng aming tuwa po. We're really happy about this development. Ano pong mga susunod na hakbang ninyo kapag nakabalik na po rito sa Pilipinas si former Congressman Teves? Kayo ho ba ay gusto niyo makita siyang harapan? May mga naiisip na ba kayong gustong sabihin sa kanya? Wala kaming sasabihin sa kanya. I think it would be enough for us to be able to see him in jail and once and for all to prove that the jail is for everyone. It is not only for the poor, the deprived, the people who are not connected. It is also for people like him. Basta nagkasala po. Kasi parang maalis yung kanilang sense of being God. Kaya gusto namin talaga makita na nasa loob ng selda. It hurts and it pains us to see him, hugging Manny Pacquiao na parang wala lang nangyari. Talagang hindi yun katanggap-tanggap sa aming mga namatayan. Kaya to see him in jail will already be something for us. Nakausap niyo na ho ba iba pang pamilya ng iba pang biktima, ma'am? Yes po. Yesterday, nagtawagan kami. Opo. Nag-agree kami na magpamisa kami, no? And talagang mahirap siya pong i-explain. Talagang everyone is happy. Yung mga kasama namin iba, they have moved on already. But talagang yung aming resolve to fight and to go on and seek justice, hindi po yun nagwi-waiver at nadagdagan pa ngayon ng ray of hope dahil nahuli po talaga siya. Mayor, may impormasyon po ba kayo sa iba pang akusado sa pagpatay kay Governor Degamo? Very recently, nag-pre-trial kami and the wheels of justice is really grinding na and hopefully it will really hindi masyadong very long ang aming wait for justice to be na makuha namin. The one with Arnie and the rest of those who have been accused being mastermind of the case, yun yung hinihintay pa po din natin yung ibang development doon. Every time na may patawag ang court, lawyer lang niya ang dumadating. Ano po kayo magiging epekto ng pagkakaresto kay Congressman Teves sa mga sinasabing natatakot na tumistigo dito po sa kaso ng inyong pong asawa?
Actually, hindi lang sa kaso ng asawa ko. Many will really come out. Para, kasi sa Negros ngayon, yung culture of silence ba? Parang nag-penetrate talaga sa buong probinsya. With Arnie in jail at managot talaga yung iba, makulong yung mga dapat ikulong, I think a lot of them will come out in the open and tell their own stories also of abuse and murder and this gruesome thing that they have been doing to the people that kept the people silent because yun nga, natatakot. Kumusta po ngayon ang moral at sitwasyon dyan po sa Negros Oriental? Ngayon na-aresto na nga po itong si former Congressman Teves. Kahit naman nung hindi pa siya na... Okay, naputol po yung ating linya kay Mayor Degamo. Maraming salamat sa mga impormasyong ibinalita niyo sa amin. Maraming salamat, Mayor Degamo. Balikan na po natin si Pamplona Mayor Janice Degamo. Mayor? Yes. Ayan, dinig na po namin kayo. Kinukumusta ko lamang po doon sa huli kong tanong, yung moral at sitwasyon sa Negros Oriental ngayong naaresto na po si former Congressman Teves. Po sa naaaresto. Sa Negros naman, we are beginning to see yung medyo parang from what it used to. Dati talagang halos yung sa Bisaya, sasabihin mo, mingaw ang adlaw o ang simana kung walay mamatay. Ngayon naman, hindi na ganyan talaga yung situation. Kaya nga lang, binabantayan talaga at dapat babantayan talaga. The capture of Arnie, we are also hoping that the others will also be captured and be made answerable sa crimes that they committed. Ano lang namin talaga na pag nahuli, mas maraming alabas, mas maraming magsasabi yung mga violations na ginawa nila sa buhay. Okay, napuputol po talaga ating linya ng komunikasyon. Maraming salamat po sa inyo, Mayor Degamo. Sinusubukan po namin kunin ang pahayag ng kampo naman ni former Congressman Arnie Teves. Hiniling din po namin sa abogado ni Arnie Teves, si Attorney Ferdinand Tupaso, na amin siyang makapanayam ngayon pong umaga. Pero hindi siya sumasagot sa aming mga tawag at text. Get ready mga mare at pareng 18 dahil in the zone na ulit ang pagtatag World Tour ng SB19 sa Dubai. Inanunsya ng P-Pop King sa kanilang official social media accounts. Ang much-awaited concert sa Dubai Media City rescheduled na sa April 24. November 2023 nang kanselahin nila ang Asian leg ng pagtatag, kasunod ng pag-alis nila sa management ng Showbiti Entertainment. Sa kanilang post, nagpasalamat ang grupo sa pang-unawa at paghihintay ng fans. Hindi na raw sila makapaghintay na maibahagi muli ang kanilang music. Bukod sa exciting announcement, tila may patikim din ng SB19 sa isang major event na magaganap sa May 18 at 19. Aabangan namin yan, ha? Samantala, kapit mga kapuso, naku, asahan daw ang big time na price hike sa mga produktong petrolyo sa Semana Santa. Sa pagtataya po ng Department of Energy batay sa 4-day trading, tataas ng hanggang 2 pesos and 10 centavos ang kada litro ng gasolina. Hanggang 1 peso and 50 centavos naman ang dagdag sa diesel at kerosene. Ang big time oil price hike ay kasunod po ng isang buwang rollback sa diesel. At ikalawang sunod na pagtaas naman sa gasolina, ang nakatagtang pagtaas po naman sa kerosene ay kasunod ng hindi nito paggalaw nito pong linggo. May good news naman po tayo sa batang nawala po sa Angeles, Pampanga. Nakita na po siya kahapon sa Novaliches, Quezon City at yan ho ay sa tulong ng ilang residente. Balitang hatid ni Oscar Oida. 4 na araw na paghahanap na nauwi sa matamis na muling pagkikita. Sing tamis ng ngiti ng 5 taong gulang na si Ali, na nawala noong March 17 matapos isama ng isang lalaki. Bumuhos ang luha ng tiyahin at lola ng 5 taong gulang na si Ali. Nang itanong sa bata kung sino ang kumuha sa kanya, itinuro ng bata ang lalaking ito. Hindi na nakapagtimpi ang tiyahin ng bata kahit pa humingi ng tawad ang suspect. Hayop ka? Ba't di mo sinali sa pulis? Wala kang intensyon? Anong intensyon? Kung hindi ka nakita ng mga tao,
Natuntun si Ali nang may makakita sa kanya sa barangay San Bartolome sa Novaliches, Quezon City, kasama ang lalaking kumuha sa kanya. Namukhaan ng ilang taga roon ang bata, kaya kinumpronta nila ang lalaki. Nakita ko, binibihisan niya yung bata, nakagawon na mahaba. Sabi ko, anak mo ba yan? Hindi siya masagot. Bibili po kami ng pandesal sana. Sabi niya po sa akin, Mel, di ba yun yung batang nawawala? Sabi ko, saan dyan? Nung tinignan ko, sabi ko parang hindi naman. Sabi niya, hindi, balikan mo yun. Di umikot po kami, pag-ikot namin, nandun na nga po sila. Bigla po siyang biniisan yung bata, dinala yung bag, parang nag-aaligagana siya, nakaalis. Kaya sabi ng asawa ko, sige sumakay kang motor, ikutan natin kahit siya pumunta. Nakatawag ng saklolo sa isang tanod ang mga residente, kaya naharang ang lalaki habang naglalakad na umano palayo kasama si Ali. Anong ginawa niya? Pitik ka! Pinitik ka. Pipitik ka niya. Mabait ba siya? Salbahe? Salbahe. Itinanggihan ng lalaki, sabay giit na wala siyang ginawang masama. Bumili pa raw siya ng damit, medyas at diaper para sa bata. Pasensya na po, sorry po kung may mali po talaga kasi sinama ko po. Pero po, hindi ko po pinabayaan po yung bata. Pero sana po, patawad po, sorry po kasi hindi po kasi ako masyari, pabigla-bigla po yung isip ko eh. Pero bakit nga ba niya kinuha si Ali? Kasi kung iwanan ko po siya roon, baka kung ano mangyari sa kanya, mahulog siya o siya makadampot sa kanya. Eh ako, sabi ko, no choice na sabi ko. Sama ko na to, bahala na. Siguro, kasi mag-isa lang nga po ako eh. Malungkot po ako sa buhay. Gusto ko may kausap ako. Ginamit niya talaga yung bata para mamalimos, magkapera siya. Hindi ko alam ano pa susunod niyang gagawin. Kaya hindi po pwedeng hindi siya mananagot. Kukulungin niyo po siya. Pakukulong ko po siya talaga. May proseso tayo pagdating sa pagkukup ng bata. Pag nakapulot, i-ano sa barangay, sa nangyari sa kanya, pwede siyang makasuhan ng kidnapping. Siguro. Yun yung magiging kaso niya. Labis naman ang pasalamat ng pamilya ni Ali sa lahat ng tumulong sa kanila. Maraming salamat po lalo na po sa media, sa GMA, sa taong nagmalasakit, matapang na sinubaybayan siya, hindi siya iniwan. Thank you po. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patuloy na inaasikaso ng mga opisyal ng Pilipinas sa Timor-Leste ang pagpapauwi sa naarestong si dating Negros Oriental Representative Arnie Teves. Detalye tayo sa ulat on the spot ni Salima Refran. Sam? Rafi, sa mga oras nga na ito ay nagpupulong na ang team ng Pilipinas at ng pamahalaan ng Timor-Leste para nga sa pagpapauwi kay dating Negros Oriental Representative Arnulfo Arnie Teves Jr. Ayon kay Department of Justice spokesperson, Assistant Secretary Miko Clavano, dahil walang extradition treaty sa Timor-Leste, kailangan plansyahin ang proseso sa pagpapauwi kay Teves sa lalong madaling panahon. Bukod sa naaresto sa bisa ng Interpol Red Notice, kanselado na rin yung mismong passport ni Teves. Inihahanda na rin daw ang mga dokumento at requirements sa pagpapauwi sa kanya. Samantala, tingin naman ni Clavano, wala na magiging epekto ang apela ni Teves para sa naunang na-deny na aplikasyon para sa political asylum sa Timor-Leste. May impormasyon kasi silang nabasura na rin ang apela na inihain ng dating kongresista. Nakaabang tayo ngayon dito sa Department of Justice kung magkakaroon ng press conference kaugnay sa pagkakaaresto kay Teves. Susubukan natin magbigay ng update as soon as makakuha tayo ng bagong balita tungkol dyan. Yan muna latest mula nga dito sa Department of Justice sa Maynila. Rafi. Maraming salamat, Salima Refran. Naka-vacation mode na ba ang lahat? Dahil ang ilang Sparkle Stars excited na rin sa kanilang travel plans for the Holy Week. Chika nina Ashley Ortega at Chuve Etrata, beach ang target nilang vacation spot. Si Kate Valdez excited na ring bumisita sa Bohol para mag-free diving. Bukod sa out-of-town trip, intimate relationship with God ang nilook forward ni Sangre Danaya Sanya Lopez ngayong Holy Week. Team bahay naman daw si Running Man PH star Kokoy De Santos kasama ang kanyang pamilya. Mga mare at pare, okay lang ha, kahit nasaan po kayo, ang importante, taimtim na pagninilay sa Semana Santa.
Ang sabi naman kaya ng netizen sa plano nila para sa Semana Santa? Eto, basahin na po natin. Sabi po ni Romulo Soriano Jr., priority niya ang magsimba sa Semana Santa. At magninilay-nilay naman daw si Mark Antonio. Magdadasal din daw siya at magpapasalamat sa Diyos. Si Christian Carl ay planong mag-K-drama marathon at magmuni-muni sa kanilang hardin. Road trip naman sa Maynila ang plano ni Benilda Adriano. Ayan, mga kapuso, makisali sa aming online talakayan sa iba't ibang issue. At syempre, kung may mga naisin po kayong maibalita sa inyong lugar, mag-PM lamang sa Facebook page ng Balitang Hali. May hawak na po na person of interest ang pulisya kaugnay sa pagsaboy ng asido sa mukha ng babaeng gwardya. Diyan po yan sa Las Piñas noong isang linggo. Ayon po sa Southern Police District, sumasailalim na sa questioning ang naturang lalaki. Nakikipag-ugnayan na ang pulisya sa biktima para kumpirmahin ang pagkakakilanlan ng lalaki. Nangyari ang insidente noong March 14. Sabi ng gwardya, wala siyang maisip na posibleng gumawa niyan sa kanya. Pero may nakasagutan daw siyang lalaking labas-masok sa subdivision bago ang araw na yon. Kasalukuyang nagpapagaling sa ospital ang biktima. Kumustahin natin ang sitwasyon sa Araneta City Busport hanggang ngayong huling Biyernes bago po mag-Semana Santa. At may ulat on the spot si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Rafi, sa Araneta Bus Terminal sa Cubao ay kakaunti pa ang mga pasahero na sumasakay sa mga bus na biyaheng Pangasinan, Tarlac, Lucena, Batangas at iba pa. Ayon sa Bus Terminal Manager na si Sir Mon Legazpi ay inaasahan nila na sa simula bukas hanggang sa mismong Holy Week ay dahan-dahan ang dadami yung mga tao dito papunta naman sa mga probinsya. Wala naman daw problema sa ngayon ang pagkuha ng ticket dahil halos oras-oras din naman ang alis ng bus. At yung mga pasahero dito, Rafi, nakikita natin pag dumarating sila, dumidiretso na sila talaga dun sa bus na paalis at alam na rin nila yung schedule. Ganun pa man ay pinapatupad pa rin yung gustong seguridad sa pagdating ng mga pasahero. Meron security check at meron ding mga nag-a-assist kung saang bus sila sasakay. At may charging station din dito at panay linis dahil nga naghahanda sila doon sa posibleng pagdami ng pasahero. Kapansin-pansin din po na malaki yung nabawas sa bilang ng mga bus at pasahero dito, Rafi, na umaalis mula dito sa Cubao. Dahil sa inyo pong matatandaan ay nasunog po yung kanilang lumang terminal at bukod dyan po ay nagpatupad daw ang gobyerno ng mga pagbabago. Nagkaroon tayo ng mga tinatawag na integrated bus terminals gaya ng PITX. Kaya kung dati raw ay libo-libo yung mga pasaherong umaalis mula dito ay ngayon nasa 400 passengers per day yung kanilang departures. At kung dati ay nasa 100 yung bus, 120 yung mga bus umaalis dito kada araw, ngayon ay nasa 40 na lamang. Dati mabanggit ko na lang din na meron tayong team na nag-ikot din sa Manila North Port at doon po ay medyo manipis pa rin ang dating ng mga pasahero. Sa kabila nito ay todo bantay po ang mga otoridad na nakatalagang magbantay para po safe ang biyahe ng ating mga kababayan. Yan muna po ang pinakauling ulat, Rafi. Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Realization lang the best nakakampi sa buhay yung mga kapatid natin. Pero growing up, di ba kontrabida sila minsan? Hello sa mga kapatid ko dyan. Alam mo yan. Kaaraw ang eksena ng dalawang alagang pusa sa Baguio City. Panoorin natin to. Kung patagulan yan. Seloso at possessive daw ang dalawang pusa sa Little Meow Mili ni Janine. Maski simpleng bagay e gaya ho ng karton, bida sa agawan ng alagang sina Yuki at Yuna. Hindi nga raw madaan nga sa sharing o pakiusapan, kaya diniretso na lang na sa tamang sapakan. Pati raw sa atensyon ng kanilang fur parents, laging may contest kung sino ang number 1. Kung may baby time with Yuki, you can never forget Yuna. Pag di kasi napagbigyan, asahan mo na ang pamatay na side eye o ang one to sawang pagpapapansin. Kaya ang kanilang owners todo suyo with treats, laruan at lambing. Ang netizens laugh trip sa away magkapatid. Yuki, Yuna, tama na ang catfight kayo ay Trending! Happy weekend po sa ating lahat. Ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Season. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.
Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.